evening, kabayan! Si Dupont po ito. Dupont Balikbayan Box. Sa mga nagpadala po ngayon na humabol, dahil natin sombrero ko na tatabunan ng anino yung muka. Ito po yung para sa February 26 natin na shipment. Sa mga nandito po sa may Katy, salamat po. Alas 8 na ngayon. Pasado na. So tama, 8:22. Mamaya i-upload ko to. Meron akong customer na nagko-complain bakit ko daw siya nirekomenda doon sa isang kumpanya na nagsara. Sabi ko, hindi naman ako nag-recommend sa'yo. Ang sabi mo sa akin kasi mura doon, pareho lang ng serbisyo. Ang sabi ko sa'yo, hindi kami pareho ng serbisyo. Hindi pare-pareho yan. At hindi kami magkasama. Kung akala niya ata ang mga cargo company, isang container, lahat sila nagjo-join dun sa container mapupuno. Hindi po, isang company, isang container. May mga co-loaders yan ng mga agent na galing sa iba't ibang lugar, ko-load, makikisakay. Yun po yung mga yun. Pero yung sinasabi niya na iba-ibang company nagjo-join doon sa isang container, malabo yun. Hindi mangyayari yun at hindi nila ginagawa yun. Siguro yung mga nagsasara na tumutulong makikisabay, makikiload, pwede yun, yung ganun. Yan, magsasara na siya, makikiusap sa isang cargo company, sir, this is my last shipment, gusto ko lang makarating na doon sa Pilipinas, makikikuload na ako sa inyo, kahit mahal lang presyo, malugi ako ng konti, kailangan lang maging happy yung customer hanggang sa last minute ng shipment na ito. Pwedeng gawin yung ganun. Pero ito si kabayan, nakala niya, porkit sinabi ko, sige doon ka na lang, makakamura ka pala doon Hindi pare-pareho ng serbisyo. Una, ang ginagawa lang nila sa mga boxes nyo, pinipick up lang kaagad. Hindi inaayos, hindi nilitratuhan, hindi sinasagyasan, hindi ka tinuturuan pa paano mag-tracking online. Maraming wala sa ginagawa nila. Nakuha mo nga mura, pero wala yung mga serbisyo na kailangan mo, yung hinahanap mo. So, dapat kapag kaganyan, pumili ka ng tamang company. Hindi yung porkit sa presyo lang. Huwag kang sa presyo. Ayan, sabi niya, imbis na M-Express daw naging Matagal Express. Saan ka pa nakarinig ng ganyan na express pero matagal pala? Kung yun pa lang, bulaan na Express yung pangalan, pero hindi naman pala mabilis. Siguro dapat yung Express gamitin lang kapag air cargo. Yan, pagka airship Express yun. Kasi 2-3 weeks, 4 weeks andun na sa Pilipinas Yung mga nag-air cargo, hindi lang ma-justify na 100% in 2 weeks na sa Pilipinas na. Minsan may problema rin yan sa mga flight na unload, nalilipat sa ibang container ay sa ibang aeroplano, nagkakaroon ng ibang ruta. Nangyayari yan. Meron akong kilala nag-business siya pinadala niya sa Pilipinas nung tirinak niya nasa Hong Kong Sabi niya, napakalaking BS naman yan, dapat Pinabalikbayan Box ko na lang, 3 buwan din naman pala, kasi dinala sa Hong Kong. Pagkatapos kung hindi ako nagtanong, hindi nila hanapin, nasa Hong Kong. Dapat sa Manila nila dalhin. Paano, nagkalipat-lipatan, na-stickeran ng mali yung niya, yung box niya, ng package niya. Kaya nangyari yun. Lumabalik tayo doon sa customer na pinipilit niya na ako daw yung nagturo sa kanya na pumunta doon sa M-Express na yun. Hindi, sabi ko, choice mo yan ate. Pinili mo yan dahil gusto mo makamura Tapos ngayon sasabihin mo 6 months na hindi pa dumadating yung box mo. Pagka mali yung kumbaga naghahanap ka na sisisihin, pati ako na sisisihin mo, ikaw ang nagdala doon, hindi naman ako. Diba? Kumbaga kasalanan mo yan. Bakit ka nagpapadala ng ganyan sa company na alam mong mura at hindi reasonable yun at
hindi workable kapag pinadala mo at mababayaran mo ba yung mga tao sa Pilipinas. Yung bang company na yan, makakabayad ba yun ng renta sa presyo na yan? Isipin mo na lang yun. Sabihin na nakaka-volume sila. Paano na kung hindi sila maka-volume? Hindi sila aalis? Hindi sila mag-ship? Doon ka na sa malaki ang presyo, kahit hindi maka-volume, isi-ship pa rin nila kasi ang binabayaran mo na doon, yung oras, yung bilis, yung gusto nila makaalis na. Kaya kami, mini-maintain namin kapag sinabing Wednesday, dapat umalis ng Wednesday or bago mag-Wednesday. Kapag may masamang panahon, doon lang tayo may nangyayari. Katulad nung dati, nung May 17 yata yung may tornado. Hindi nakaalis dahil hindi rin makapag-load dahil nabasang-basa yung mga daan. Tapos yung mga truck hindi makarating dahil nasarado mga kalsada, nagtumbahan ng mga poste. Reasonable yun, pero Friday nakaalis din kaagad. Tapos sinulat naman yun sa may tracking online na delay ng isang araw ang alis ng Houston dahil doon sa tornado na yun nung May 17. Alala ko yun, may mga karga pa nga ako nun Swerte pa nga yung mga karga ko nun na isama sa container na yun. Yung ibig ko sabihin na kahit na ano yung presyo, alis yung box mo, may di-deliver. Hindi yung matatenga sa warehouse nila o sa tindahan na drop-off office nila dahil hindi sila makabayad ng renta, hindi na masiship yung box mo. Hindi mo kasalanan yun. Totoo yun, na nag-ship ka doon na hindi mo kasalanan. Kasalanan nila dahil di sila na-maintain. Pero meron ka rin part na ilang porsyento na mali doon Bakit ka nagtiwala sa ganong klase na napakamura? So ngayon, naglalabasan, may mga iba, mura, patayan sila ng kumpanya. Hindi ganun ang pagbibusiness, makikipagpatayan ka ng presyo. Hindi ganun. Tingnan mo yung mga matatagal na kumpanya na hindi sila nakikipagpatayan ng presyo. Yung mga matatagal na kumpanya, pansin mo, hindi sila mahilig sa chismis. Hindi sila naninira ng ibang cargo company. Mahal silang maningil. Pero nasiship talaga yung box nyo. Kumbaga wala kami pakialam sa pinagsasabi nila. Basta kami move. Yung sabi mo aalis yung box, hindi naman pala. Binigyan ka nila ng murang presyo, doon ka na. Isang ganun nasusukat pa nga yung yung pagkakaibigan ng mga tao. Yung kaibigan niya ng isang agent nagpadala sa kabilang company dahil mas mura. Yung pagkakaibigan nyo dahil lang sa pera na konting pagitan, sinusugal mo pa. Continue on I-10. Bakit hindi ka magtiwala sa kaibigan mo na pwede mong pukpukin sa ulo kapag hindi dumating yung box mo? Doon ka sa isa na hindi mo kilala na mura, tatakbuhan ka, hindi ka na makikita, hindi ka nasasagutin sa telepono kapag nagpa-follow up ka dahil mura, doon mo gusto. Mali maging wise ka. Kaya ito yung sinasabi ko para doon kay ate na sumabit doon sa may M-Express na yun. Actually kaibigan ko yung ibang mga tao ron kaya hindi ko rin sila masisi. Kaya lang syempre kakompetensya natin sila, hindi ko sila i-rekomenda. Totoo yun. Rekomenda ko sila, doon sila sa pinagkakatiwalaan ko kasi nasubukan ko na rin yung M-Express na yan. Hindi siya express, stress siya. Ganun nararanasan ni ate. Malaking express. Matinding express. Tatalo mo pa yung nabudol dyan kasi nagbayad ka pa. Sa Pilipinas yung nabubudol binabayaran nakakakuha ng mga contribution. Dito naman nagpapadala ka ng box, nagbayad ka pa, nabudol ka nila. Huwag kang magpapabudol sa mga yan. Ang importante magpadala ka. So yung ate, yung box mo, subukan mo ulit magpadala sa amin. Hindi ko tatanggapin yung presyo na sinasabi mo na katulad nun na nagsara na. Kasi ayaw din namin magsara na katulad nun. Hindi nila kaya yun. Marami ng company na gano'n dito na puro mura na mura, tapos nagsasara. Tapos yung mga lumalaban naman na ikipagmurahan ng presyo, kapag na-inspect sila, game over na kaagad, wala na silang budget kasi nga wala silang PC, wala silang natitira na pangbayad dahil na-inspect sila. Ayan yung sasabihin na nanakaw.
Pero yung ibang box, hiwa-hiwa. Obviously na in-inspect siya, kaya lang hindi niya na tinubos yung mga box na binaba na hindi ko masya. Sasabihin na lang niya nanakaw. Kung kilala niyo yun, eh huwag niyo na lang banggitin dito sa video na to. Baka masaktan. Yung company na gano'n, yung nanakaw daw. Ano pa lang eh, kahit sabihin mong na-inspect ka o nanakawan ka, kailangan entertainin mo yung customer. Huwag yung hahayaan mo sila. Huwag yung aawayin mo pag nagpa-follow up. Ito si ate, hindi ko naman siya inaaway. Kinikwento ko lang sa inyo yung nangyari. Pero kaya siya nag-inquire sa akin kasi magpapadala siya. Ito sinabi ko na rin sa kanya. So isi-share ko lang din sa inyo dahil nga ayokong mangyari din yun sa inyo. Yung servisyo namin, gusto namin tumulong, hindi gusto namin kumita lang. Gusto namin tumulong. Kasi marami dyan balikbayan box eh. Ako kasi nagpapadala din ako ng box. Alam ko yung pakiramdam kapag pangit, late, durog, nalakawan, nawawala yung box. Alam ko yung pakiramdam ng mga yan eh. Alam ko rin yung pakiramdam na hindi na ako sinasagot. Gusto ko sa ganun, stress na stress yun. Malaking expression. Hindi M-express, stress. Eh, tama siguro ako sa sinabi ko dun sa kabayan natin yun. Malaking stress yan, hindi malaking express. Baka mabanggit natin. Ako, sorry. Ay, yung mga nandun sa kumpanya na yun na nasaraan, alam ko kayo mga agent kayo nila na nasaktan kayo sa nangyayari, na yung mga customer nyo nagagalit na. Kung may mga box pa kayo, welcome kayo sa amin, mag-call load kayo, linisin nyo yung pangalan nyo. Kung gusto nyo na mag-quit na, yun na yung last na shipment nyo, ipadala nyo na sa amin. Tapos linisin nyo yung pangalan nyo na na-ship na yung box nyo, dumating na. Ika-guarantee ko sa inyo 100% makakarating yung box nyo ng safe yung customer mo, para malinis lang yung pangalan mo. Pagkatapos nun, di humito ka na, mag-retire ka na pagiging agent. Pero kung gusto mo tumuloy, tumuloy ka sa amin, mag-agent ka, i-adapt ka namin. Pero wag naman doon sa lugar na may agent na kami. Kaya yung mga ibang lugar, ito katulad ito, yung Houston, ayaw na namin magdagdag ng agent. Yung mga aplikante kami, meron pa nga daw siyang truck eh. Hindi ko siya masagot, sabi ko, pag may agent na bakante na, sakala ka magdadagdag ng agent. Sa ibang lugar, pwede. Lalo na yung Dallas. Kasi alam ko, dyan sa Dallas, maraming nabiktima dyan dahil dyan yung warehouse sila nagsara nung malaking stress eh. So yung ganon, kayong mga agent na yan, mga ayaw nyo na, o kahit na sa dati kayong agent ngayon na pinagbabayad kayo ng empty box na replacement, pinabibili kayo ng mga tape na ginagamit nyo para i-tape, dagdag trabaho para sa inyo, na gusto nyo mag-drop off, mag-call load sa amin, pwede yun, tatanggapin namin yun. Bigyan namin kayo ng slot para dyan sa mga boxes nyo. I-advance nyo lang. Kasi mga customer namin, educated yung mga yan, nag-a-advance siya, nagre-reserve na sila ng space nila. Tinetext ko rin sila ng umaga, ngayong araw na to, pipick upin yung box mo. Ibig sabihin, naka-reserve yung box niya. Kapag kinancel niya, meron ako ipapasok na iba pa na gustong umabol. Yung mga nasa drop-off, naka-reserve lagi yung mga yun. Kaya maaari, drop nyo. Maganda yun. Kasi kukunin ko talaga yung in time yun. Huwag lang yung tapos na ako mag-pick up doon sa may drop-off na station na yun. Tapos, saka ka magda-drop wala na, na-late ka na. Yung mga drop-off na yan, nagpapareserve sila. Sasabihin nila, kuya, meron akong 6 na box dito. Kunin mo, sige, reserve na yun. Alam ko na yun, ay 6 na siya na space. So, kabayan, ate, hindi ko binanggit yung pangalan mo ha, pasensya ka na. Pero in-educate lang natin ibang kabayan natin. Salamat sa mga nanood at sana may natutunan kayo. Huwag po kayo basta-basta kuha lang ng mura. Isipin nyo, pag mura ang servisyo, walang quality. Hanggang sa muli po, Dupont Balikbayan Box. Palabas na ako ng KT. Tapos na yung pick up. Kasi isa, susunod na shipment na daw siya magkano. Hindi pa yata tapos. Salamat po. Good evening dito sa Texas at good morning dyan sa Pilipinas at good afternoon naman sa ibang dako ng mundo. Parang RDR. Salamat po.